Isang maganda at mapagpalang gabi po muli sa inyo pong lahat. Welcome sa atin pong online midweek service dito pa rin po sa Hope Center Church. Kamusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon. Saan man po kayo nanonood sa mga oras pong ito, welcome sa atin pong online midweek service. Pag-uusapan po natin sa gabi pong ito, when life is tough. Kapag pahirap na po ang buhay, ano po ba ang gagawin natin? Mananatili po ba tayo sa ating sitwasyon? Mananatili ba tayong bagsak? O babangon tayo at magpapatuloy sa kung anumang buhay na kinakaharap natin sa mga oras pong ito? Ang text po natin ay mula sa Isaiah chapter 40 verses 27 to 31. Sabi po dito, Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo? O hindi inaalalayan sa kaapihang nararanasan? Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagbasa natin ng kanya pong salita. When life is tough, kapag ang buhay ay pahirap na, ano po ba ang ating dapat gagawin o paano natin mariremind ang atin pong mga sarili? Ano yung mga dapat nating tatandaan kapag nahihirapan na tayo sa atin pong sitwasyon, nahihirapan na po tayo sa atin pong mga buhay, pataas ang mga bilihin, painit na painit ang panahon, pataas ang mga bill po natin sa kuryente, even po sa tubig, no? Grabe na po ang El Nino, nasa kalagitnaan pa lang tayo ng summer season, pero grabe na po ang mga nangyayari. Ang dami ng mga tuyong lugar, nawawala na ng tubig, no? At may mga probinsya po na wala na po silang makuhang tubig kahit sa kanila pong mga balon, sa mga puso po nila wala ng tubig. Ano pong gagawin natin kapag ganito po ang sitwasyon natin? Kapag may mga panahon na parang feeling natin hindi na sumasagot ang Panginoon sa ating mga panalangin, ano ang atin pong mga dapat tatandaan? Una, sa mga panahon na pahirap na ang buhay, let us reminded by the Word of God at lagi po nating sasabihin sa ating mga sarili, paalalahanan natin ang ating mga sarili that God knows our situation. God knows your situation. Alam ng Diyos ang atin pong mga sitwasyon at hindi nagugulat ang Panginoon sa mga nangyayari sa ating pong mga kapaligiran po ngayon. Hindi po na-surprise ang Panginoon. Bago pa mangyari ang mga bagay na ito ay alam na ng Panginoon. May foreknowledge ang Panginoon sa lahat ng bagay at sitwasyon natin pong nararanasan. In verse 27 ng Isaiah chapter 40, sabi doon, Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang mga kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang nararanasan? Ano ba ang context ng passage po na ito? Ito yung panahon na kung saan ay bihag ang mga Israelita ng Babylonia at marami silang mga sinasabi tungkol sa kanila pong sitwasyon, sa kanila pong buhay. Sinasabi nila na pinabayaan na kami ng Panginoon, wala nang pakialam si Lord sa amin. Parang kinalimutan na kami ng Diyos at pinaparusahan kami ng Panginoon. Sa gitna ng kanila pong mga pagrereklamo, sa gitna ng kanila pong mga pag-complain, nagsalita po ang Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Isaiah at ito pong sinabi ng Panginoon sa kanila, Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang mga kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang naranasan?
Alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. Maaari ito din ang iyong pong mga reklamo. Ito din yung mga sinasabi mo sa Panginoon ngayon, Lord, bakit parang hindi ka sumasagot sa mga prayers ko? Lord, parang hindi mo nakikita yung mga paghihirap ko at wala kang ginagawa. The same message na nire-remind sa atin ng Panginoon sa gabi pong ito. Kung pahirap man yung buhay mo ngayon, tatandaan mo, God knows your situation. Alam na alam ng Panginoon ang sitwasyon mo ngayon. And God will never forget you. Sa gitna ng mahirap na sitwasyon, sa gitna ng pahirap na buhay, hindi ka kakalimutan ng Diyos o never kang kakalimutan ng Panginoon. Basta naaayon lagi ang ating pamumuhay sa kalooban ng Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yung mahirap po dyan, kapag wala tayo sa kalooban ng Panginoon, kapag ang ginagawa natin ay hindi iyan ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, kapag tayo'y patuloy pa rin namumuhay sa kasalanan. Pero tatandaan natin, alam na alam ng Diyos ang atin pong mga sitwasyon, and He will never forget us. God has your name written on the palm of His hand. Nakasulat ang iyong mga pangalan, ang iyong pangalan sa kamay ng ating Panginoon. He even knows how many hairs are on your head. Alam na alam, bilang na bilang ng Diyos ang atin pong mga buhok. Pangalan mo pa kaya hindi niya kayang tandaan o hindi kanya kayang kilalanin. Kilala ka ng Panginoon, alam na alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. Kaya sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, give all your worries and cares to God, for He cares for you. May pakialam pa rin si Lord sa iyo. Kaya sinasabi ng Panginoon, yes, Israel, nandyan po kayo ngayon, may paghihirap kayo, may pinagdadaanan kayo. Pero pansamantala ang lahat ng yon. Hindi nyo ba naririnig? Hindi nyo ba nakikilala? Hindi nyo ba nauunawaan kung sino ang Diyos sa iyong pinapanampalatayaan? God knows your situation. At yung mga sitwasyon na nararanasan natin, inaalaw ng Panginoon para po tayo hubugin, para po tayo ay maging kagamit-gamit ng Panginoon. Hindi ka pinaparusahan sa sitwasyon mo ng Panginoon. Ginagamit yung mga bagay na ito to mold us. And sometimes, or most of the time, yung mga nararanasan nating hindi magaganda ay mga consequences ng mga maling nagawa po natin in the past. At sometimes, ito po ay mga pagtitest sa atin ng Panginoon. So that's number one. When life is tough, always remember that God knows your situation. Pangalawa, God knows what He is doing. Alam na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Una, alam niya ang iyong sitwasyon. Pangalawa, alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya sabi niya sa verse 28 ng Isaiah chapter 40, hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Nung sinasabi po ito ni Isaiah sa mga Israelita, binibigyan niya ng assurance sa mga Israelita na itong Diyos na inyo pong pinapanampalatayaan, ito ang Diyos na naglabas sa iyong mga ancestors, sa inyong mga ninuno mula po doon sa pagkaalipin sa Ehipto. Ito ang Diyos na nagligtas sa inyong mga ninuno. Ito ang Diyos nagbigay sa inyo ng tinatawag na promised land. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay Diyos ng walang hanggan. Siya ang lumikha ng daigdig. Kung siya ang lumikha ng daigdig, kung siya ang Diyos na makapangyarihan, ano ang hindi niya kayang gawin? Ano ang hindi niya alam? Ano ang hindi niya kayang gawin sa buhay mo? Ang ibig sabihin, alam na alam ng Panginoon ang lahat ng kanyang ginagawa. God knows what He is doing. Kaya magtiwala ka, kapatid, sa Panginoon. Yes, pahirap man na pahirap ang buhay, pahirap na pahirap ang iyong sitwasyon, pero patuloy kang magtiwala sa Panginoon, mayroon siyang ginagawa at alam niya ang kanyang ginagawa. Makapangyarihan si Lord, alam niya ang kanyang ginagawa at alam niya ang kanyang gagawin.
sa bawat sitwasyon na kinakaharap mo sa araw-araw. Ika nga, God knows what is best for us. Alam na alam ng Panginoon kung anong mas mainam para sa atin. We need to trust Him. That's number 2. Number 1, God knows your situation. Number 2, God knows what He is doing. And number 3, always remember, when life is tough, always remember, God is our strength and our hope. Ang Diyos ang ating lakas at ang ating pag-asa. Sabi sa 29 and to 31, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Amen. Amen. Praise the Lord. It's a declaration of God, and yun po ay isang pagpapakita ng Panginoon kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Na Siya ang ating lakas, Siya ang ating pag-asa, at pinapakita ng Panginoon na kapag wala tayo sa Kanya, hindi natin ina-acknowledge ang Panginoon sa atin pong mga buhay, mahihirapan tayo mga kapatid. Kaya nawa, patuloy po nating ipagkatiwala sa Panginoon ang bawat sitwasyon ng atin pong buhay. Yes, pahirap man ang pahirap ang ating mga sitwasyon. But let us continue to believe na ang Diyos ang ating pag-asa. Siya ang nagbibigay sa atin ng tunay na lakas. Siya ang nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. Wala nang iba. Wala nang ibang higit na makakatulong sa atin, kundi ang ating Panginoon. Wala nang ibang higit tayong mapaghuhugutan ng lakas. At wala nang iba na pwede nating sandalan at magiging pag-asa po natin, kundi ang ating Panginoon. Sabi doon, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit daw ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. It's a promise of God. Muling lumalakas, sino? At sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. How many of you are still believing in God right now? Naniniwala ka ba sa Panginoon sa kabila ng mahihirap na sitwasyon na kinakaharap mo ngayon? Patuloy ka pa rin bang nananampalataya sa Panginoon kahit minsan wala kang nakikitang maganda? O parang walang resulta yung mga ginagawa mo? Maniniwala ka pa rin ba sa Panginoon kahit na minsan ay pahirap na pahirap ang buhay? Sabi pa ng Panginoon, lilipad silang tulad ng mga agila. Ang ginamit po na illustration ng Panginoon na pinanghuhugutan ng lakas, yung ibibigay niya daw na lakas ay isang katulad ng agila. Ang ibibigay na lakas ng Panginoon sa lahat ng mga magtitiwala sa Kanya, patuloy na mananampalataya sa Kanya, ay katulad ng lakas ng isang agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Alam niyo kung bakit agila ang pinili ng Panginoon na illustration sa lahat po ng mga hayop o sa lahat po ng pwedeng ihambing ay agila ang pinili ng Panginoon? You know why? Kasi ang agila lang ang kayang lumipad above the storm. Ang agila lang ang kayang lumipad, umalpas doon sa bagyo. Na kahit may bagyo, kaya niyang magpatuloy at kaya niyang alpasan, higitan yung bagyo, yung pagsubok, yung problema na kanyang kinakaharap sa buhay. So sa lahat daw po na nagtitiwala kay Yahweh, Yahweh means God. Sa lahat po na nagtitiwala sa Diyos, sa lahat ng mga nananampalataya sa Diyos, bibigyan tayo ng panibagong lakas at sigla ng Panginoon. Katulad ng isang agila. Kapatid, naniniwala ako, kahit gaano kalalim, gaano kalaki yung problema ang kinakaharap mo, God will renew your strength.
even your hope. I-renew ng Panginoon yan. Our God is a powerful God. Pahirap man ang buhay, pahirap man ang iyong sitwasyon, just continue believing and believing and believing. God knows what is best. Alam niya ang iyong pangangailangan, alam niya ang iyong sitwasyon, alam niya ang bawat detalye ng iyong buhay. Trials are just a test of faith. Yung mga trials, pagsubok, iba-ibang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon, it's a test of faith. Bahagi po yan ng ating pananampalataya. Habang tayo po nandito pa sa mundong ito, hindi po tayo nawawala ng pagsubok. Hindi po tayo nawawala ng problema. It's just a test of our faith. It is a test of our character. Tinitest ng Panginoon ang atin pong karakter. Mananampalataya ka pa ba sa Panginoon sa panahon na pahirap ang buhay? Mananampalataya ka pa ba sa Panginoon sa panahon na parang walang sagot ang Panginoon sa mga prayers mo? Titiwala ka pa ba sa Panginoon kahit sa panahon na parang wala ka lang nakikitang maganda at wala ka lang tinatanaw na maganda sa buhay mo? It's a test of faith. Kaya nga po faith Yun yung sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita ng panahon na to. Yan ang sagot ng Panginoon. No? Akala nyo wala akong ginagawa? Mayroon akong ginagawa sa sitwasyon ninyo. Akala nyo wala akong plano para sa inyo? Mayroon akong plano para sa inyo. The same encouragement na gustong ipahayag ng Panginoon sa bawat isa po sa atin sa gabi pong ito. When life is tough, always remember that God knows your situation, God knows what He is doing, and God is our strength and hope. Kapatid, kapit lang. When life is tough, just continue believing and believing and believing to our God. Let us all pray. Father, we just want to thank you for your presence and your word tonight. Salamat, Panginoon, dahil alam mo ang aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, dahil alam na alam mo kung kailan kami sakluluhan. Alam na alam mo, Panginoon, kung kailan kami nangangailangan ng tulong mo, dakilang Diyos. You are always on the right time. Lagi kang nauuna, lagi kang on time, Panginoon, hindi ka nahuhuli sa amin pong sitwasyon. Although minsan, Panginoon, feeling namin nahuhuli ka, but in your timing, Panginoon, hindi. Dahil hindi nakadepende sa amin pong oras, panahon, o timing, ang iyong pagkilos at pagtulong sa amin. Lord, thank you. Patuloy mo i-encourage yung mga kapatid kong nanlulupaypay, pinapanghinaan ng loob, nadi-discourage, nawawala ng pag-asa. Patuloy mo i-renew ang aming strength, ang aming hope sa iyo, dakilang Diyos. Patuloy mo kami, Panginoon, na bigyan ng pananampalataya sa iyo, lalo na sa panahon ng pagsubok. Huwag sana kami bumitaw. Huwag sana namin, Panginoon, bitawan ng iyong kamay na patuloy na humahawak sa amin. Lord, tulungan mo kami sa mga panahon na hindi na namin alam ang aming mga gagawin. Continue to remind us na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, may kontrol ng lahat ng bagay at lahat ng pangyayari sa mundo pong ito. Hindi ka bulag, hindi ka bingi, para hindi makita at mapakinggan ang amin pong mga sitwasyon. You're always there, and you always care for us. Thank you, Lord. Patuloy mo pagalingin ang lahat ng mga may sakit, lahat ng mga may karamdaman sa oras pong ito. Si Nanay Belinda, si Nanay Esther, Panginoon,
At ang iba pa namin mga kapatid na mayroon pong mga karamdaman sa oras pong ito, pagalingin mo sila, aming dakilang Diyos. Ibalik mo ang kanila pong lakas, Panginoon. Gamitin mo yung mga iniinom nilang gamot. Daluyan mo na yung kapangyarihan upang sila po ay agad na gumaling, Panginoon. Provide mo mga pangangailangan ng mga anak mo, dakilang Diyos. Sa mga walang trabaho, bibigyan mo ng trabaho, Panginoon. Yung mga kinakapos, Panginoon, isusupply mo ang mga pangangailangan. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos. Tulungan mo kaming patuloy na magtatapat sa iyo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Huwag muna kayong umalis. Mayroon lang po tayong announcement at pagkatapos po nito ay mag-closing prayer na po tayo. Panginoon, nagsalita na po kayo. Narinig namin ang iyong salita. Salamat sa patuloy mong paalala at patuloy, Panginoon, na pag-encourage sa amin. Thank you, Lord. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat sa iyong mga gagawin sa mga susunod pa ng araw ng aming mga buhay. Bigyan mo kami ng magandang kapahingahan sa gabi pong ito. Iligtas mo kami sa gawa ng masama. Salamat po sa iyo, aming dakilang Diyos. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, patuloy mo taglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at ang patuloy na pag-aaliw ng banal na Espiritu, ngayon at pagpakailanman. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Mabuhay po kayo and have a good night sa bawat isa. God bless everyone.